Sa wakas, nakarating na si Alice Guo sa Pilipinas matapos ang matagal na pagtakas sa batas. Where is your brother? Okay po. Sige, sure. Ang kanyang pagdating ay inaabangan ng marami, lalo na't isa siya sa mga pangunahing personalidad na iniimbestigahan kaugnay ng mga ilegal na operasyon ng Pogo. Ngunit ang nakakapagtaka, sa kabila ng seryosong mga paratang na kinahaharap ni Alice Guo, tila wala sa kanyang kilos ang bigat ng mga ito. Si Guo ay nakuhang ngumiti at makipag-selfie pa kasama ang mga opisyal na sumundo sa kanya. Bakit tila walang bakas ng takot o kaba si Guo? Para sa isang akusado at hinanap ng mga autoridad ng ilang buwan, mukhang masyadong positibo pa ito at tila nag-e-enjoy pa sa kanyang spotlight. Ano-ano ang mga kakaharapin ni Alice Guo matapos siyang ibalik dito sa bansa? Yan ang ating aalamin. Bago pa man makabalik sa bansa, isang bagong kontrobersya na naman ang lumapit kay Alice Guo matapos maglabas ng warrant of arrest ang KAPAS Tarlac Regional Trial Court Branch 109 laban sa kanya. Si Guo ay nahaharap sa kasong graft kaugnay ng mga isyong kinasasangkutan niya, kabilang na ang pagkakadawit sa raid ng isang Philippine offshore gaming operator sa kanilang bayan. Ang piyansa niya ay itinakda sa 90,000 pesos para sa bawat paglabag sa ilalim ng Republic Act 3019 or Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sa kabila ng mga alegasyon, binabantayan ngayon kung paano haharapin ni Guo ang mga seryosong paratang. Dumating si Guo noong Setyembre 5 ng hating gabi matapos ma-turnover ng Indonesian authorities sa mga kinatawan ng National Bureau of Investigation, NBI, at Bureau of Immigration, BI. Sinasabing nagpadala na siya ng mga surrender feelers bago pa man siya mahuli, bilang tugon sa umano'y banta sa kanyang buhay mula sa mga grupong nagtatangka raw na siya'y patahimikin. Bago pa man umalis ang convoy na sumundo kay Guo, dumating ang ilang matataas na opisyal mula sa Pilipinas, kabilang sina Interior Secretary Benhur Abalos at PNP Chief Romel Marbil, na kasama sa nagproseso ng deportasyon ni Guo. Ito rin ang parehong grupo na nagsagawa ng operasyon kina Sheila Guo at Cassandra Ong. Ngunit sa kabila ng kanyang mga kasong kinakaharap, nakakakuha pa rin si Guo ng simpatiya mula sa ilang opisyal at kaalyado. Habang nagaganap ang proseso ng kanyang deportasyon, makikitang ngumiti at nag-selfie pa si Guo kasama ang mga opisyal. Tila walang bakas ng kaba o takot. Sa isang livestream mula kay Secretary Abalos, maririnig ang paghingi ni Guo ng tulong dahil umano sa mga banta sa kanyang buhay. Siya patulong, may dekreto kasi. Bale, basta importante. Ngunit biglang naputol ang audio, nagdulot ng higit pang misteryo sa sitwasyon. Ang buong eksena ng kanyang pagbabalik ay puno ng kahindik-hindik na mga detalye. Ayon sa mga tagamasid, tila hindi naaayon ang kanyang kilos sa kanyang kalagayan bilang isang hinahabol ng batas. Sa halip, ipinakita ni Guo ang kanyang pasaporte, tumawa at tila masaya pa sa nangyayari. Maraming tanong ang sumulpot. Bakit tila kampante si Guo sa kabila ng kanyang mga kaso? May mas malalim pa bang kwento sa likod ng kanyang pagkakaaresto? Sino-sino pa kaya ang mga taong nasa likod ng kanyang pagtatago? Sa pagdating niya sa Pilipinas, nakatakda siyang humarap sa mga autoridad upang sagutin ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Ngunit bago mangyari iyon, tila nagkaroon pa ng isang nakapagdududang moment ng pakikipagkamay at pagngiti sa kanyang mga tagasunod, maging sa mga banyagang opisyal na tila natutuwang makasama siya sa mga litrato. Ang pag-aresto kay Guo sa Indonesia ay nagbunga mula sa isang matibay na kooperasyon sa pagitan ng mga gobyerno ng Pilipinas at Indonesia. Ayon sa mga ulat, ang malapit na pakikipag-ugnayan ng Department of the Interior and Local Government, DILG, at ng Philippine National Police, PNP, sa kanilang mga Indonesian counterparts ang siyang naging susi upang matugis si Guo at maibalik sa Pilipinas. Ang pagkilos ng gobyerno upang makuha si Guo ay malinaw na mensahe ng pamahalaan na hindi ligtas ang sino man sa batas, anuman ang kanilang impluensya o yaman. Sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., inilahad niya na ang kamay ng batas ay mahaba at aabot ito kahit saan. Ang hustisya ay hindi natutulog. Ito ay patunay na ang pamahalaan ay seryoso sa paglaban sa katiwalian at krimen. Sa kanyang pagdating sa Pilipinas, si Alice Guo ay agad na dinala sa Camp Crame
para sa pisikal at medikal na pagsusuri. Isang standard procedure upang masiguro ang kanyang kondisyon bago siya iharap sa Senado na naglabas ng arrest warrant laban sa kanya. Matapos ang medical check-up, siya ay inilipat sa Senado kung saan inaasahan siyang harapin ang mga kasong isinasampa laban sa kanya. Ang Senado ay malalim na iniimbestigahan ang mga ilegal na operasyon ng Pogo na pinamumunuan ni Guo sa Bamban, Tarlac. Ito ay hindi lamang simpleng kaso ng ilegal na pagsusugal, kundi malalim na pagkakadawit sa human trafficking at iba pang mga transnational crimes. Ayon kay Senador Raffy Tulfo, pinuno ng Senate Committee on Public Services, tututukan nito ang pagpapabuti ng mga operational na proseso sa mga pantalan at paliparan sa buong bansa. Naniniwala siyang ginagamit ang chartered flights at mga backdoor exits para sa ilegal na aktibidad tulad ng smuggling at human trafficking. Ayon kay Tulfo, mahalaga ang pag-aayos ng mga kakulangan na ito upang mapatibay ang kahusayan, seguridad at katatagan ng kalakalan, turismo at konektibidad sa bansa. Isa sa pinakamalaking usapin laban kay Guo ay ang kaso ng misrepresentation o pagpapanggap bilang isang Pilipino. Nang siya ay tumakbo bilang mayor noong 2022, siya ay nagpakita ng mga dokumentong nagpapatunay na siya ay natural-born citizen ng Pilipinas. Ngunit nang lumabas ang resulta ng investigasyon ng mga autoridad, lumitaw na ang kanyang fingerprints ay tumugma sa isang Chinese national na kilala bilang Guo Huaping. Ang kasong ito ay kasalukuyang sinusuri ng Commission on Elections, COMELEC. Sa mga naunang ulat, hindi nagawang magsumete ng counter-affidavit ang kampo ni Guo kaugnay ng reklamo ng misrepresentation. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, inaasahang magkakaroon ng rekomendasyon ang COMELEC Law Department kaugnay ng kaso sa mga susunod na linggo. Habang patuloy na bumibigat ang mga kasong kinakaharap ni Guo, hindi natitinag ang kanyang kampo. Ayon sa kanyang abogado, ang mga akusasyon laban kay Guo ay malicious at walang sapat na ebidensya. Ngunit sa kabila ng kanilang mga pag-iit, malinaw ang direksyon ng mga investigasyon. Si Guo, na ngayon ay nasa kamay ng batas, ay kailangang harapin ang mga ebidensya at akusasyon laban sa kanya. Sa gitna ng mga kontrobersyang ito, marami ang nagtataka kung hanggang saan aabot ang mga kasong kinakaharap ni Guo. Bilang isang dating alkalde na nakaupo sa isang makapangyarihang posisyon, paano siya nakatakas ng ganong katagal? Ano ang magiging epekto nito sa lokal na politika ng Bamban, Tarlac, at maging sa pambansang politika ng Pilipinas? Ang mga katanungang ito ay patuloy na bumabagabag sa publiko habang naghihintay ang lahat ng susunod na hakbang ng mga autoridad. Hindi maikakaila na ang kwento ni Alice Guo ay simbolo ng isang mas malaking laban para sa hustisya at katarungan sa Pilipinas. Sa kanyang pagdating, natapos na ang kanyang pagtakas, ngunit ang tunay na laban sa korte ay ngayon pa lamang magsisimula. Ang kanyang kwento ay babantayan ng buong bansa. Isang kwento ng kapangyarihan at pagtataksil. Ano ang susunod na kahihinat na ni Alice Guo at tuluyan na kaya siyang makukulong? Ano kaya ang dapat gawin ng gobyerno para mapanagot sa batas ang lahat ng mga tumulong at kasabwat ni Alice Guo? I-komento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at share. Maraming salamat at God bless.